Kung ako kay Attorney Clea Castro, hihinto na akong maging USEC ng PCO. Bakit? Grabe. Sirang-sira ka na. Attorney. Diba? Ang dami na nilang tawag sa'yo. Si BP Sara. Sige nga. Labanan mo nga. O, padala mo na doon sa ICC. Diba? Diba? Grabe ka, attorney. Kain po tayo. Kanin, chicharon. Chicharon. Hinahanap nung isang vlogger yung video mo tungkol sa 7 pesos per kilo ng bigas. Grabe. Isa kang attorney. Pero bakit hindi mo naintindihan na yung bawat kilo ng bigas nire-reduce ng 7 pesos ni Tatay Digong? Ang sabi mo, ginawang 7 pesos per kilo ng bigas. Grabe, attorney. Diba? Parang, ang sakit sa bangs. Diba? Sakit sa bangs nun. Coke. Nung tayo. OG ba? Tapos, nung ini-interview ka ngayon, nung reporter ng Net25, kulang na lang sabihin mong get out. Tapos, tama ba yung sabihin mong doon na lang natin pag-usapan sa labas ang tungkol dyan sa 7 pesos? Grabe, attorney. You're a lawyer. At ikaw ay isang kagalang-galang na iniluklok ni PBBM at saka ni First Lady dyan sa PCO bilang USEC. Si Mulmul, si Secretary Mulmul. Tawag sa'yo, wala ka daw breeding. Tapos, ang tawag naman nung iba sa'yo, baliw ka daw. Pero ang ginawa mo, hindi mo sinagot yung tumawag sa'yo na baliw ka. Ang pinagsabihan mo ng baliw, si BP Sara. Grabe. Kain tayo. Rice. Tapos, chicharon. Dami-dami na tawag sa'yo. Tapos sabi ni BP Sara, totoo, narinig ko rin. Basura daw yung lumalabas sa bibig mo. Kasi daw, puro basura yung pumapasok sa bibig mo. Hala, babaho ang hininga. Diba? Kadarating ko lang, nag-groceries ako. Kaya, gutom na gutom ako. Napagod ako. Ito yung buhay ko dito sa Amerika. Malungkot ako kasi wala akong trabaho. Kaya mahaharap kita lalo, attorney eh. Grabe, attorney, mag-resign ka na lang. Pero ayaw nilang mag-resign ka, attorney. Si Attorney Libayan, ayaw kanyang mag-resign. Si Kayo rin, ayaw kang mag-resign. Ayaw ka nilang pag-resignin. Si Shanwen, ayaw nila. Ako, parang ayoko na rin. Kasi, masaya ka. Masaya kang maging content. Masarap magkamay. Kamayin ko lang yung kanin. Maghugas naman ako ng kamay. Maharap. Diba? Maharap. Tapos, banat ka ng banat. Pati si Hanilet, binabanata mo. Oh, banatan mo rin si Kitty Duterte. Banat. Diba? Kasi nagsasalita na rin siya. Diba? Kaya, talagang pinaninindigan nila yan. Tawag nila sa'yo, attack dog ka daw eh.
Ang hirap uminom sa lata. Oh, busog na naman ako. Harap. Sarap. Ayun ito. Ano ngayon ang gagawin mo, attorney? After ng election. At saka, hindi mo ba nakikita? Ipinopront ka nilang lahat. Hinahayaan ka nilang magsalita ng magsalita. Hindi ka nila siguro sinasabihan na, oh, medyo light. Ay, busog. Sorry. Hindi ka nila, busog na. Hindi ka nila ba pinipigilan o kahit konting script man lang ba na, oh, dapat medyo ganito ka, dapat ganito. Hindi ba ganun? Wala ba nun? Grabe, attorney. Sikat ka na. Tapos, bakit ganun? Noon, binabanatan mo si Raffy Tulfo dahil pagkatapos niya sa Senado, nagbablog siya. Or, minsan wala siya sa Senado, nagbablog siya. Eh, ikaw din. Ginagawa mo na rin yung ginagawa niya. Hindi ba? Bakit ganun? Tapos, nung binanata mo si Tatay Digong sa 7 pesos, sa vlog mo yun, narinig ko yun, napanood kita dun eh. Tapos, nag-play ka pa ng nag-play ka ng video. Hinahanap yun ni ng isang vlogger. Hindi niya makita yung video. Punta siya kay Libayan. Kaya yung video ni Libayan, na nandun ka, namamayagpag. Sana hindi mo nalang binira yung video mo na yun. Kikita pa yun. Sayang. Sure. Nandito tayo para kumita, hindi ba? Paano kaya yung iba na kumikita sa maling paraan, no? Paano kaya yun? Tapos bandang huli, magkakaproblema sila. Paano kaya yun, ha? Ako, bilib ako si attorney, eh. Kaya ako nung nakita kita sa Quezon City RTC, nagandahan ako sa'yo, eh. Tapos, napanood ko pa doon, lagi kasi ako sa YouTube, napanood ko pa noon na nagbablog ka. Biruin mo, yung attorney ng ABS-CBN na vlogger, siya yung katunggali ni Ninita Sablada na ako nagre-representa, hindi ba? Na? Tapos ngayon, ito ka ngayon, inire-represent mo naman ang Marcos administration. Attorney, may sinabi pa si BP Sara. Yung tungkol ba dun sa nangyari sa California? Na yung namatay, na si Tantoco, hindi ba? Na pinagsususpetsohan na drug abuse. Kalat na kalat dito sa Amerika yun. Kaya lang, kakasuhan daw lahat nung nagpa-follow doon. Hindi, lahat nung nag-share ng video ni Dean Chase. Tsaka yung mga nagko-comment. Buti na lang ako nanonood lang. Pero ngayon magsasalita ako kasi nadinig ko si BP Sara. Tapos daw, yung namatay daw na yun sa hotel sa California, sa Beverly Hills, yung daw floor, puro white substance. Cocaine daw. Oh, puro daw ako, no? Eh, hindi naman kasi ako yung nandun. Narinig ko lang si BP Sara. Alam mo ko, attorney, bilib na bilib ako kay BP Sara. Gusto ng kanin ko. Pagkaubos ko nito, stop na rin ako. Diba? Sayang, sisimutin ko. Kaya nyo po. Masarap na kanin sa chicharon. Itong kanin ko bumili ako ng bigas para siyang malagkit. Dinadamihan ko siya ng tubig. Gusto ko yun Ayoko matigas.
Pero pag walang kanin, hindi naman ako choosy. Pero, given a chance, choosy rin ako paminsan-minsan. Lalo yan. Choice ko ikaw, attorney. Choice kitang sundan. At maraming natutuwa sa'yo. Kasama ako doon. Itong chicharon na to, meron tong vinegar. Vinegar flavor to. Maasim-asim. Attorney. Hihintayin kong banatan mo si Kitty Duterte. Hihintayin ko. Pagka binanatan mo si Kitty Duterte, tingnan nga natin kung ano magiging reaksyon ni Handilet Abansenya. Kasi ang alam ko, ang isang nanay, pag merong bumabanat sa anak, nagwawala. Diba? Dapat thankful ka nga, attorney eh. Kasi wala nang nanay si Tatay Digong. Pero si BP Sara may nanay. Ano kaya sinasabi ng nanay ni BP Sara, no? Ngayon, binabanatan mo si Handilet, tahimik siya. Ang hinihintay ni Handilet, Abansenya, yung girlfriend ni Tatay Digong, yung babanatan mo, si Kitty Duterte. Hihintayin ko yun. Siya na lang yung hindi mo nababanatan eh. Yeah? Lahat pinabanatan mo. Pati mga bilyar. O, diba, no? Grabe. Diba? Saludong-saludo ako sa'yo, attorney. Idol kita sa other side. Pero, ang talagang idol ko dyan, si BP Sara. Maraming nag-idolize sa'yo, attorney. Yung mga anti-DDS. Yung mga anti-Duterte. Diba, no? At least, meron, diba? Dumighan naman ako. Paano kaya after election, attorney? Diba? Ang dami ng revelations ni BP Sara Duterte. At alam na alam mo kung ano ang totoo. At alam na alam mo rin na hindi umuwi nung March 10 si First Lady. Hindi. Hindi. Hindi siya umuwi ng March 10. Ikaw naman eh. Kasi kung bibilangin mo yung oras ng travel mula dito sa Amerika, papunta doon sa Philippines, hindi siya aabot ng March 10 na sinasabi mo na magang-magang dumating. Hindi. Promise. Andito ako sa Amerika, nagtatravel ako papuntang Philippines. Walang direct flight ng ganong kabilis. Ibig mo sabihin, namatay si Tantoko. Tapos, habang iniimbestigahan sila, nagpabook na agad siya ng flight. Attorney, parang hindi totoo yun. Parang may alam ako. Diba? Nakakatawa lang, attorney. Kasi, sayang yung ano mo, yung name. Pinagtatawa ng kanila eh. Diba? Ako, natatawa lang ako sa mga sinasabi ko. Pero hindi kita pinagtatawanan na Dorin, promise. Kaya lang, pagka naghinto ka na sa pagsasalita mo as PCO Yusek, parang magiging malungkot. Kaya, okay na rin. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Kasi, ang tingin nila sa'yo, lalo si BP Sara, ikaw yung aatake ng aatake para lahat ng gagawin nila at your back hindi mapapansin. Ang mali mo lang, namamali ka ng interpretation doon sa reduce. Ang reduce, nilitan, binawasan. Hindi yung binawas ang naging halaga. Kasi binawas nga siya eh, di ba? Meron siyang talagang presyo, tapos binawasan siya ng 7. Hindi 7 yung halaga. Ang naging halaga nun, yung regular price na binawasan ng 7. Ikaw naman, attorney, ako hindi ako marunong, hindi ako matalino talaga. Nakikiride on lang ako, di ba? Kasi kung matalino ako, attorney, hindi ako broken marriage ngayon.